Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Gandang gabi po. Ben Paipon po para sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po. You are now invited to join us alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi, July 13, 2021. Lunes hanggang Biyernes po ito. Okay? Every day hanggang Biyernes. Gandang gabi po. Ito na po ang ating programa. At bago ang lahat,
gusto ko pong basahin sa inyo ang isinulat ng isang manunulat, no? Tungkol dito sa pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. It looks like, para sa akin, nasa front line na po ang politics as the main issue, main menu sa mga Pilipino ngayon. Papalapit ng papalapit ang halalan 2022 and ang interest ng taong bayan ay hindi na po maikakaila. Kanya nararapat lamang po siguro na magpapaalala po tayo, magbibigay tayo ng mga tamang impormasyon at magpapahiwatig ho tayo ano ang dapat gawin. Gaya po nitong isinulat ng isang manunulat to. I'd like to read this item para sa inyong lahat. Para ito magiging stepping stone natin to go farther sa issue na politika dito sa ating bansa. Ang sabi ng manunulat, the idea anyone can be president of our country is a foolish delusion. Masamang pangarap. The idea anyone can be president of our country is a foolish delusion. Either candidate earns or pay their way, or it is the nation that will pay. Siguro, naiisip po ng manunulat ang bagay na ito sapagkat nakikita ho niya, hindi natin alam kung anong gagawin ho natin pagdating ng halalan. Kanya, minabuti po niya na magpaalala. And this is also our intention here. Pasisimulan ho natin ang ating programa sa issue ng politika. Okay? Ihimayin ho natin, mga kababayan. And I would like to urge, makikiusap ako sa inyo na makiisa po at makilahok dito sa gagawin po natin paghimay sa politika dito po sa ating bansa sa ngayon. Okay? Mag-send po kayo ng comments at mga pananaw dito po sa ating Your Honor, please. O kaya dito sa Broad Streamcast Communicators po natin. Facebook Live. Okay? Send your comments here. All right. Already, nanonood na po sila Ma'am Eve Ramos. Good evening, ma'am. Good evening, Sir Ben. Type po on Your Honor, please. And Miss Universe. Ganon din po si De Los Santos Christopher. Tatay Ben. I think magiging patas ang eleksyon kung ang lahat ng butante ay mabibigyan ng kopya ng kanilang balota upang malaman natin kung sino ang madayang kandidato na nagmamanipula ng smart budget at kumulekta. Sa ganitong paraan, madali malaman kung sino ang madaya. Already, ina-anticipate na ni Chris ang dayaan sa halalan. Alam po ninyo, ang COMELEC ay nag-iisip na po para bigyang proteksyon ang balota, ang boto ng taong bayan sa darating na halalan. Makiisa ho tayo. Makipagtulungan ho tayo. I don't know how, but there must be a way to become useful and responsible citizens during the election. Pero bago ang lahat ho, bago ang election, nandito muna ang mga kandidato, di ba? Tignan ho natin, ang mga kakandidato, it appears to me, today, ito'y politika na ho, ha? Mukhang
ang nangunguna po na tatakbong Pangulo as far as Pulse Asia is concerned. Hindi ko alam kung maniniwala ho kayo dito sa survey ito ng Pulse Asia. Pero ako talaga ho, mga kababayan, wala talaga akong kapanipaniwala na ho dito. Talaga naman po, hindi kapanipaniwala po ito. Pero, pag-usapan lang ho natin sapagkat it could be against it. Ha? Makikita ho ninyo kung ano ang sinasabi daw po ng taong bayan. Pero hindi po taong bayan kung hindi ilan mamamayan lamang ang naggagawa ng ganitong survey. Oh? Hmm? Hindi po sinosurvey ang taong bayan. Ginagawa lamang ho ng nagpapasurvey ang result. Kanya, wala pong kapanipaniwala ang inyong lingkod sa survey na ginagawa ng Pulse Asia. Unfortunately, okay? Pero ang nangyayari po kasi ngayon, mga kababayan, dalawa lamang pong pangalan. Magkapareho pa. Ang nangunguna po sa talaan po ng Pulse Asia. Kanya gusto kong pag-usapan natin ito eh. Tatanungin ko lamang ako kung maniniwala ko kayo o kaya tatangkilikin ho ninyo ito. Sapagkat ang lumalabas po dito na gustong ipangalandakan po ng Pulse Asia, Duterte. Ayan ho yun eh. Ito na ho ang sinasabi ng Pulse Asia na nangunguna at tatangkilikin daw po ng taong bayan. Okay? Duterte, Sara Duterte for President, Rodrigo Roa Duterte for Vice President. In other words po, mga kababayan, the Dutertes of Davao City would like to continue their, hindi naman po service, their rule, their reign of the Philippines in the next 6 years. Wow! Grabe naman ito, mga kababayan. 6 na taon muli ang pagtitiis ng taong bayan kung itong Duterte ang mananalo. Pero, ano kaya ito? Okay? Tatanungin po namin kayo, anong tingin ho niyo dito sa Duterte na candidates for President and Vice President in 2022. Ano kaya mangyayari kina BBM? Mel, ano mangyayari? Saan pupulutin si BBM? Saan pupulutin si Isko Moreno? Ang hindi po natin malalaman sino ang siyempre tatakbong pampangulo ng isang bayan, itong si Leni Robredo. I think meron ng pahiwatig dito na mukhang ang puso po ni Ma'am Leni ay tugunin ang panawagan ng taong bayan magkaroon ng pagbabago. Okay? And I think Ma'am Leni cannot refuse that anymore. Ang problema dito, sino po ang magiging Vice President naman ni Ma'am Leni kung sakasakali? Will there still be a negotiation between Leni and Manny Pacquiao? Diba? Bagay, medyo may kalayon pa ng kaunti, pero already, the odds are already there, the stakes are already there. Kitang-kita na po natin, lalong-lalo na sa panig ng China ho. Ayan, mamaya ho, pag-uusapan ho natin. Saan ba pumapasok ang China ho, mga kababayan? Pwede po bang manatiling neutral ang China? Ano naman po kaya ang gagawin ng Amerika? Amerika at ang kanyang mga kaalyado kung pakikialaman ng China ang eleksyon ng Pilipinas. Mga kababayan, hindi ba kayo nababahala? Pinag-aagawan tayo ng malalaking mga bansa. Pinag-aagawan talaga tayo ho eh. Hindi lamang po ang Amerika ang pakikialaman
ng ibang bansa katulad ng Russia, ang Pilipinas po ay pinakikialaman. Actually ho, pinakialaman na po ng China ang Pilipinas noong 2016. Yan po ang sinasabi ni former Secretary of the Department of Foreign Affairs, Albert Del Rosario. Matinding sinabi ni Del Rosario according to his reliable sources from China mismo that China interfered in our 2016 presidential election and helped catapult Mr. Duterte to the presidency. Yan. Nakakatakot ito, mga kababayan. Mukhang flat-footed ho. Caught flat-footed ang Amerika po. Alam po natin ng Amerika ang nagde-decide who shall be the President of the Republic of the Philippines. But not in 2016. Mukhang nagulat po ang Amerika ho. Kanya, tanong ho ng taong bayan ho ngayon. Tulog pa kaya ang Amerika sa ginagawa ng bansang China dito po sa Pilipinas? Ayan, okay? Amaya ho, pag-uusapan po natin ng mas lubos-lubusan ang isyong ito, pakikilahok ng bansang China sa halalang pampangulo dito po sa Pilipinas. Gusto ko lamang pong tignan ho natin ito mga line-ups. Ito, for President and Vice President lamang po muna ang pag-uusapan natin. Masalimuot po yung mga pang-senador, no? Mantakin mo nakikita mo ang mukha ni Mr. Panelo, as a candidate for senator. Panginoon ko po. Okay lang, ano? Okay lang naman yan. Ayun naman, BBM, Bongbong Marcos, talagang nagsisikap po ito, mga kababayan, na bumalik ang kanilang pamilya sa politika to handle the reign again after their father's failure. Natural. Lumayas po ang tateho nila. Or what is the plan of Isko Moreno? Wala, hindi naman po nagmamadali ho to si Isko Moreno. Sa tingin ko po, mga kababayan, Isko Moreno is just waiting for the right timing. He could be for Vice President. He could be for President. As a matter of fact, kung talagang walang mapili siguro ang administrasyon, ang pinakamaganda ho na pipiliin ni Pangulong Duterte, etong si Isko Moreno more than anyone else. Hindi naman niya po pwedeng piliin si Ma'am Leni Robredo sapagkat kalaban talaga sa politika. Si Manny Pacquiao sana ang best bet ng Pangulong Duterte, but I don't think Manny Pacquiao could be convinced now. Masyado ng malalim ang ugat, malalim ang sugat ng PDP laban as a party today. Mukhang hindi na po magagamot po ang hidwaan sa pagitan ng partido PDP laban. Nagkakairingan na po, nagkakasakitan na ng damdamin. Okay? Kung bakit naman kasi itong si Mr. Cusi, masyado na talagang nagpagamit sa ating Pangulong Rodrigo Duterte to a point na hindi na niya naaasikaso ang problema po natin sa kuryente na pataas ng pataas ang presyo. Hindi ba nalalaman ni Mr. Cusi na kapag ang kuryente ang tumaas, talsik sinidigong. Di ba? Talsik sinidigong sapagkat hindi po makabayad ang taong bayan sa kuryente at ibubunton ang kanilang sisi sa kasalukuyang Pangulo. Kanya, Mr. Cusi, bumalik ka na sa Department of Energy. Alam po namin, hindi ikaw ang namamahala sa presyo. But under you yan Department of Energy, sakop mo yan ERC, bakit? Bakit hindi mo makontrol? Okay lamang. Maganda ho na tutulong ka sa
incumbent president sa larangan ng politika, but first and foremost, dapat to yung main trabaho ay huwag kakalimutan sapagkat diyan ka sinusukat ng taong bayan. Kaya Mr. Cusi, maghunos dili ka sa mga pinagsasabi mo. Sapagkat ang taong bayan ay nakamasid sa iyo. Masyado nang mataas ang presyo ng kuryente, tataas pa ho. Kanino magbubumirang ang performance ng Department of Energy ho, mga kababayan? Di ba si Digong? Maawa ka sa Pangulo mo. Di ba? Maawa ka sa Pangulo, tsak ho yung tatalo ho yan. Si Manny Pacquiao ho, mga kababayan. Tandaan po niyo ito, Manny Pacquiao has reached a stage in his life where he is bound to serve. Ayan. Sabi nga nila, the presidency is destiny. Ayan. Destiny. Pero this remains to be seen. At titignan ho natin kung paano maglaro ang mga bagay-bagay dito po sa ating politika sa Pilipinas. Marami pa pong mangyayari ho dito. There could be a semblance of unity among the opposition and probably magkakasundo ang mga hindi pa nagkakasundo. Pero as of today, there is only one thing that is paramount in the Duterte's mind, that they will protect their own interest. Ayan. Wala na hong iba na iniisip pa ni Pangulong Duterte kung bakit gusto niyang pumasok muli sa larangan ng politika even after his presidency. Wala na pong iba na dahilan kung hindi proteksyonan ang kanyang sarili sapagkat tinatakot po siya ni Mr. Trillanes. Matapos lamang ang termino ng Pangulong Duterte, immediately after the term of the president expires in 2022, kulong yan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa ICC. Hindi ka matatakot po dyan. Naku, Panginoon ko po, ano kaya ang totoo dito, mga kababayan. But there is truth to this. Because ang dami pong kasalanan. Ang dami po nilang kasalanan. That is why, nagpupumilit po siya. Kahit ano pang sabihin po niya sa atin, I want to serve. I want to continue the service of the Filipino people. Yan naman po sinasabi ni Pangulong Duterte. Gusto ko pong maglingkod. Yan. Sinasabi po niya. I want to serve. Ano pa ba yung mga talagang pinipilit po niya na kailangan daw po ng mga Pilipino ang serbisyo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano kayang totoo dito? Gusto lang niya proteksyonan ang kanyang sarili. Okay? So Duterte is the main menu of the administration party. Whether they will be using the PDP Laban as their vehicle to victory, hindi po natin alam yan. But I don't think the party is whole. Mahahati po ito sa gitna, mga kababayan. Mahahati po sa gitna. I think the wound is too deep already. Even Coco Pimentel is taking already sides. And it's about time for him to really take sides, sapagkat partido po ng kanyang ama ang nakasalalay po dito. May sinasabi po si Mr. Cusi tungkol po dito sa pagiging anak si Mr. Coco Pimentel. Na hindi como anak o kaya founded by the father, that you have the right already to claim leadership. Wala naman po siguro nag-iisip po ng ganyan. Pero hindi man po pinag-iisipan, it is already in the mind of the people
lalong-lalo na alam nila kung sino ang ama ng Partido PDP Laban. Alam po nila kung sino ang anak. Sino po ba ang magmamana sa tatay kung hindi ang anak? Bakit po pakikialaman ni Mr. Cusi yung mga ganyan? Mr. Cusi, balik ka na sa Department of Energy. Ang dami mong problema dyan. Huwag ka lang makialam dito sa PDP Laban. Nagagalit na ho ang mga original members of the PDP Laban sa inyo. Okay? Sa pinaggagawa ho ninyo. Mercedes Ong is now watching. Good evening, Ma'am Mercy. Ganon din po kay Ed Bauza. Ed, magandang gabi, partner. Magandang gabi po. Okay, hindi ko pa nakakausap yung ating gustong kausapin sa Bureau of Customs. Derek Malane is also watching. Good evening, Derek. Mercedes, magandang gabi po, Kuya Ben Paipon. Ganon din po kay Madam. Mag-iingat po kayo palagi. God bless you po. Good evening, Ma'am Mercy. Lillian Gabriel, good evening po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Hello to Kuya Andy Lauzon. Stay safe and healthy. More power po to your honor, please. God bless us all. God first. Done. Sharing po. The best. Ma'am Lillian, thank you very much. And then, Lillian, nako talaga, may emoji with all the hearts around. Thank you very much. Magandang gabi po. Christopher De Vera is watching. Christopher, magandang gabi po. Kuya Ben, good news po. Meron na po kami payout sa social pension po sa July 23. Ganun na? Oy, Ma'am Mercy, thank you very much. Ako wala pa ako. Senior citizen, wala pang natatanggap for 5 years. Grabe ho talaga ho. Hindi, nagpunta ho ako sa City Hall sa Manila kahapon. Grabe naman ho itong senior citizens. Katakot-takot. Grabe ho mga kababayan. Haba-haba po ng pila. At least meron pong upuan ng mga senior citizens. Sapagkat kung walang upuan, patay na ho. Marami na ho magkakasakit sa ating mga senior citizens. But what I'm trying to say is, bakit po ganon? Hindi po magawa ng Senior Citizens Office na mapadali ang mga requirements para sa mga senior citizens. Bakit po? Ang tagal-tagal, ang daming requirements na hindi naman po kayang gampanan na ng ating mga matatanda sapagkat matatanda na ho. And they are not familiar with the gadgets anymore. So bakit hindi makahanap ng paraan para mapagaan ang requirements for our senior citizens? Ako nga po, hindi ako nakatagal eh. Talaga ho mga kababayan. Ricky Tusoy, pre, watching and stay strong. Kaya mga elders na barkada ko, bumoto ng tama. Tama ho yan, tama yan. Ed Bausa, mga bayaran, yang mga nagsosurvey, tatabin. That is what I was trying, Ed. Bayaran ho sila. Merong nagkukomisyon para gumawa ng survey para, halimbawa, gusto nilang pataasin ang survey rating ni Tata Ben Paipon. Tata Ben Paipon ang nagkukomisyon sa survey. Natural ho, mga kababayan. Alangan naman na hindi si Ben Paipon ang number 1. Kahit kulelat. That is the story of surveys ever since, mga kababayan. Kanya, kahit hindi ako maniniwala sa survey na ito, napapag-usapan lamang po sapagkat importante na malaman po ninyo, kumakandidato ho ang dalawang Duterte, ang anak at ang ama. At ang kanilang posisyon na gustong tanganan ay muli presidency at vice presidency. Yan ang ultimate goal natin kung bakit pinag-uusapan ho natin ito dito sa ating Your Honor Please. Your Honor Please. Ano sa tingin ho ninyo?
dapat po ba, wala na po bang kahihiyan ito sa mga Pilipino? Duterte for President and Vice President? Sila na lamang po ba ang matatalino? Sila na lamang po ba magagaling mag-public service? Sila na lamang po ba ang hindi makalutas ng droga dito sa ating bansa? Sila na lamang po ba ang hindi makakalutas sa graft and corruption dito sa atin? Eh, hindi nga nila nagagawa. 6 na taon na ho yan. Ang dami ng pinapatay. Oh? Now, tanungin ho natin ang ating sarili ho. For President, sabi ko nga kanina ho, anybody, the idea anyone can be president of our country is a foolish delusion. Hindi lahat ang nag-iisip na gusto maging presidente ay okay na. Hindi. Parang yan si Sarah ho. Gusto niya maging presidente. But, tingnan natin. Either candidates earn or pay their way. Pagtrabahuan po nila. Ang gusto nilang serbisyo na sa hinaharap. Or it is the nation that will pay. Ang bansa ho natin ang sumasagot na po sa lahat ng kapalpakan ng mga nakalipas natin mga pinuno, and for the nation to pay again for the next 6 years, I think that would be too much already for our country. Kanya nga po tinatambakan po tayo ng echas ng bansang China ho sa West Philippine Sea. Ganyan ang pagturing, pagkilala ng bansang China sa Pilipinas sapagkat mukhang echas na ho sa kanila. Ang Pilipinas talaga. Pero Mr. Duterte professes his love for Mr. Xi Jinping. Talaga naman. 2018 ho yan, mga kababayan. Duterte professed his undying love for Xi Jinping. Kaya nauna na ho dyan, I will give you protection that you need. Yan naman ang sinabi ni Xi Jinping kay Pangulong Duterte. So they rub each other's elbows. Ay, nako. Ed, kumusta ka dyan, ha? Mel Rodelio Militante is watching. Panelo, ha? Walang hiya. Diyos ko po, mga kababayan, De Los Santos Christopher. Kung ako kay Senador Manny Pacquiao for Vice President lang muna, magtandem sila ni Vice President Leni Robredo para silang dalawa ang itapat sa mga alas ng kasalukuyang administrasyon. Okay? Romuel Alarcon is watching. Romuel, partner, ano ang say mo sa mungkahi ni Christopher De Los Santos? Sir Ramon Mendoza, magandang gabi po. Please react sa mga reactions at mga comments ng ating mga taga-subaybay. Kung ako kay Senador Manny for Vice President lang muna, magtandem sila ni Vice President Leni. Jose Gregorio Clemente. Ang sabi ni Mr. Clemente, malakas yan. Bagyo yan. Ayan Ramon Mendoza, good evening, Sir Ben. Mon Mendoza, sir. Good evening din. Alex C. Aquino, hindi kumikibo si paring Alex C. Aquino, pero alam ko po, nanonood at nakikinig talagang puspusan. Ire. Paring Alex, good evening. Jose Gregorio replied to Christopher, kung ako kay Senador Manny Pacquiao for Vice President lang muna, magtandem sila ni Vice President. Ito po ang reaksyon ni Mr. Clemente. Yang pera para sa senior, pwede naman idiretso sa bangko
kung seryoso ang gobyerno na tulungan ang mga senior. Sa totoo lamang ho, mga kaibigan, wala naman po ako nakikita kasi sa ginagawa ng Social Security System. Di ba? Minsanan lamang po makipag-negotiate ka, makipag-usap ka sa Social Security System for your retirement pay, pension. Para si Ben Paipon ho, mga kaibigan. Kahit medyo napakalinggit ang ating pension ho, pero very orderly. Wala na akong problema po, mga kababayan ho eh. Ihintayin ko na lamang sa bangko yung aking pensyon. Ha? Pinaubaya ko na sa mga gustong mag-withdraw. hindi naman kasi ako nakakapag-withdraw eh. Oh, ipinaubaya ko na. Kung gusto mong mag-withdraw, punta ka sa bangko ko. Gamitin mo yung aking ATM. O ayan, may ATM na po ako. No? Napakadali. Pero itong si Ma'am Mercy, hindi ko maintindihan kung ano itong ginagawa ho sa mga senior citizens natin ho. Parang sa Manila, ang dami-daming kahapon ho, ang dami-dami pong mga nasa pila. Naaawa po ako. Kaya I wanted to interview yung head ng Senior Citizens Office, but he was not there. Wala daw po siya doon. How about the assistant or whoever is in charge if the administrator is not around? Ay wala din daw po. Ganun ho. Nasaan po sila? Nasa ano daw po? Nasa seminar. Ay, nagse-seminar pa po. Yung dalawa. Lang yung buhay na ito, mga kababayan. Ay, nako talaga. If there is only way, kung meron lamang po sanang paraan na mapagaan ang mga requirements para sa mga senior citizens, sana gawin na po ito ng mga namamahala, lalong-lalo na sa mga LGUs. Maawa naman po kayo sa mga nanay ninyo. Maawa naman po kayo sa kanila. Bakit ho dito sa Pasig wala ho tayong nadidinig na problema ng mga senior citizens? Bakit po sa ibang mga lugar? Nagkakandaihi ang mga nanay, mga lola natin. Nasa pila ho. Kahaba-haba ang mga pila. Hindi ba kayo naawa? Pero, iwanan natin muna yan. Kasi ang topic po natin ngayon, itong politika ho, gusto kong marinig ho sa inyo. Yung bang damdamin ho natin. Duterte for 2022. Oh, Mr. Clemente, Duterte. Duterte for 2022. Mayor Sara. Pagkatapos President Sara. Vice President Duterte. Wow. Grabe, ano? Wala na po bang iba? Sabi nga ng iba. Ramon Mendoza. Mataas rating mo, Sir Ben. Ganon. Salamat po. Armando Dungo. Dapat pati senador may kumandidato sa kanila para mas masaya. President, Vice Senator, Congressman, mas masaya. sabi ni Mr. Dungo, oo nga naman. Meron pong pamilya nga po Mayor, Governor, Konsehal, Barangay Chairman. Walang yung buhay na ito, mga kababayan. Only in the Philippines. Mel Rodelio Militante, ikaw partner. Wala kang anak Hindi ka po pwede mag-dynasty. Good evening, ladies and gentlemen. Sabi ni Mel Rodelio Militante. Baka tayo ng isda ang kinapon ang idahilan. Alam po ninyo, yan ngayon ang sinasabi ng China. Doon sa paratang ng similarity. Yun ang nagre-report ng mga satellite images from up yan sa taas, sa space, sa labas, sa himpapawid. Hindi ra po human waste ang mga yun. Ano kaya yun? Alam niyo mga binababoy talaga tayo ng China. Tuwan-tuwa naman po ang ating Pangulo.
pinaparatangan niyang bastos itong si Trillanes at si Laila de Lima. Ito siya nga itong bastos eh. Di ba? Kailan pa nagmumura si de Lima? Kailan pa nagmumura ito si Trillanes? Oh. There is only one bastos ang bunganga ho dito sa bansang Pilipinas. Yan po ang bunganga ni Mr. Duterte. Okay, di ba? Huwag ninyong sabihin na hindi. Okay? Hindi na kailangan makitandem si Pacquiao kay VP Leni, sabi ni Clemente, Mr. Clemente. Pwedeng tumakbo si Pacquiao ng vice-presidente kahit wala siyang katandem. Mananalo siya kung pang-vice muna. I think this is a very wise advice to Mr. Pacquiao. At a time when we need leadership really, no? Sound, hindi lang leadership po, sound leadership and a replacement for this dirt in the government, kailangan ho natin ng sound leadership. Somebody who has the fear of God. Somebody who is not naman walang edukasyon. Meron pong edukasyon si Ma'am Leni. Meron siyang karanasan. Cool na cool kung magtrabaho. Hindi natin kailangan dito ang may criminal intent, criminal mind. Tapusin na ho natin yan. Tapos na ho yun sa nakalipas na 6 na taon ni Duterte. Tapos na ho yun. Hindi natin pinakinabangan ang kanyang katapangan. Kasi kung matapang si Duterte ho, mga kababayan, dapat po napatalsik na niya ang bansang China, komunistang China, na nananakop sa ating mga teritoryo. Ang nakakatakot po dito, mga kababayan, China is almost everywhere in the country today. They have soldiers, no? Posing as civilians. They are almost everywhere. Go to Binondo, mga kababayan. Nandyan na po yung mga Chekwa. Wala nang space for the Filipino there. And other areas in the country, nandyan po, pulo-pulutong na ho, ang mga incheck in preparation for their actual, eto na ho mga kababayan, actual takeover of the country. Ang nakakatakot to dito mga kababayan, ito lilipat po tayo sandali. Dito na ho tayo sa panig ng China ho. What do you think is at stake here for China in this coming 2022 elections, mga kaibigan? So much stake for China here in the Philippines today. They have to continue with their planned invasion of the country ho, mga kababayan. Whether we like it or not, kahit gusto nating hindi tanggapin ang intensyon ng China, pero kitang-kita po natin ang kanilang galaw. 236 Chinese warships in the West Philippine Sea, mga kababayan. Walang paggalaw. Nandyan po sila, naka-steady. Sabi nga po doon sa Singularity, lilipat lamang po ng pwesto yung barko. Makikita mo, ang iniiwanan nyo, naglilitawan po yung mga human waste, nakakaya, nakakasuka, nakakayamot po mga kababayan. Basura ang tingin ng China sa atin. In the first place, ang tawag ng China, aywan ko kung hiniram ang salita ni Mr. Duterte po, ang sabi ng China sa ating napanalunang arbitral ruling sa The Hague, basura lang daw. Kung ako ang presidente at ganyan ang nadidinig ko sa aking kalaban, kung kalaban man po yan, pero kalaban talaga sapagkat kalaban natin sa teritoryo natin, talagang magpupuyos ang aking damdamin. I would defend my sovereignty. Not with Mr. Duterte, mga kababayan. Kanya, etong election natin will be a definition of terms. Mag-ingat-ingat na po tayo mga kababayan.
Pagka nagkamali ho tayo dito, at pagka pinayagan ho natin makialam ang China dito po sa ating eleksyon by 2022, tapos na ho tayo. We will be missing our Philippines, beloved Philippines. Parang hindi yata kayo makapaniwala. No? Hindi po ba kayo makapaniwala na kapag ka nanalo uli ang mga Duterte ho, sa China na po ang Pilipinas. Di ba? Meron po mga ginagawa ho nila ngayon para matagumpayan nila makamit ang gusto nila. Itong ABS-CBN, oh, ni hindi na po nakapalag. Tinanggalan ho ang prangkisa. Hindi po inalintana kung anong mangyayari sa 11,000 mga manggagawa po nito. Oh? Nakakawa talaga. Ang mga empleyado, mga artista ho nila, naglilipat-lipatan na ho, hindi malaman kung saan pupunta. Pero tandaan ho ninyo ito mga kababayan. Just like you and me, nag-iisip din po ang mga ito para sa kapakanan ng ating bayan. Okay? Panelo, sabi ni Ricky Tusoy, no way, pre. No way, pre, sabi ni Tusoy. Sa akin, wala din yan. Panelo, nako, Panginoon ko po. Pero nagtataka kasi ako. Kanino, pinapanood ko ang programa nila sa ABS-CBN. Katagal-tagal ho nilang ayaw ko po, pinaglalaroan lang ho nila. Pero, why give so much time for Mr. Panelo? Alam naman po niya, buladas lamang ho yan. Ay, nako, ABS-CBN. Hindi ko alam kung anong intention po ninyo. Why give importance to your enemies at this time of the year? De Los Santos, Chris, kung ako kay Senador Manny Pacquiao, for Vice President lang muna, magtandem sila ni Vice President Leni. Kasalukuyang Leni Robredo, para silang dalawa ang itapat sa mga alas ng kasalukuyang administrasyon. Okay? Tama po yan. Okay? Sandali lang ha, kasi napasa na natin ito kanina. Mataas rating mo, okay? All right. Marie Clado is watching. Good evening, Ma'am Marie. Magandang gabi po. Ganun din po si kay Ma'am Josephine Roquero. Okay? Marilyn Macasukol Onyate is also watching. Good evening. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. In your honor, please. Blessed Tuesday and God bless and God first. Ayun, thank you very much. Christopher de los Santos, ito ang malupit na Ben. Ayon sa survey, mas mataas ang rating ni Secretary Panelo dahil sa mga basher at negatibong komento sa kanyang programa na Counterpoint. Ganun ba yun? Wag mo na siguro pag-aksayan ng panahon yan. Parang Chris. Wag mo nang pag-aksayan ng panahon. Parang yung ginagawa ng nasa kabilang himpilan. Naku, Panginoon ko po. I would not spend so much time for them. Not for anything like objectivity. Hindi na po yan. Kasi alam na ng taong bayan kung ano ang papel ni Mr. Panelo. Okay? Alright. Marie Clado, good evening. Your Honor, please keep safe always. God bless. Salamat po. Kung kakandidato si Angel Locsin for Senator, check na mananalo.
Huwag siya mag-alala na turo at turingan siyang artista lang tulad ni Lapid at Revilla dahil alam ng bayan na naiiba siya. I think alam po ninyo mga kababayan, hindi ko mo artista, wala na hong edukasyon at wala nang puso maglingkod. Okay? Pero para sa akin din, alam po ninyo, lalong-lalo na pag magiging senador ka, diyan dapat may edukasyon talaga eh. Dapat may edukasyon talaga because you are going to legislate eh. Kung hindi ka marunong makipagtalastasan, kung hindi ka marunong makipagdebate, argumento sa mga kapwa mo, mga senador, wag ka na lang. Kaysa yung uupo-upo ka lang, pagpapanukala ka ng batas, hindi mo kayang ipagtanggol, anong gagawin mo? I remember the time Erap was a senator of the Republic of the Philippines. I knew nagagamitin lamang po niya ito para stepping stone to a greater position. Nanalo naman po siya. Pero at that time when he was the senator, elected senator, alam po ninyo mga kabayan, wala nang ginawa kundi matulog. Isa lamang bill na naipasahon niya, Carabao Bill pa. Hindi naman po natin nilalalang ito, pero there are people na suited po sa kanilang posisyon. Kaya piliin ho natin ito mga kababayan. Piliin po natin kung sino ang ilalagay ho natin. Hindi po mo artista, popular, magaan ang loob po niya, mapaglingkod sa kanyang kapwa. Pwede na natin pagbigyan. Paano ho kung when she now starts or he now starts discharging his functions as senator-elect? Maalaala ko tuloy si Dolphy ho, mga kababayan. Pinipilit ng kanyang mga alalay at mga supporters. Dolph, pag-mayor ka na sa Manila, mananalo ka talaga. Ang sabi ni Idol si Dolphy ay alam ko, mananalo talaga ako. Pero kung manalo ako, anong gagawin ko? I think that is the response, mga kababayan. And honest to goodness, humility. Dapat yun. Pero hindi na po yata sa mga politiko ngayon, mga kababayan. Ang interest hindi naman po talaga maglingkod. Ayun. Pinipilit ang kanilang sarili. But that is all right, mga kababayan, because that is also the right to present themselves to the Filipino people. Ang problema, kung tatanggapin po natin. Ang problema, kung tatangkilikin natin. Ang problema, iboboto natin ang hindi po karapat-dapat. Yan ang problema po natin. Yan ang nagiging problema po natin sa mga nakalipas na mga panahon. Pinabibigyan ho natin ang akala ho natin, okay lang. Pero yun pala kasalanan ho. Kasalanan sapagkat tuloy-tuloy ang paghihirap po natin. Tayo mga nakakatanda, paghahanda po ng kinabukasan ng ating mga anak, hindi natin napaghandaan. Bakit? Nagkamali po tayo sa inilagay po natin mga opisyalis po natin. So ngayon po mga kababayan, it is very important na suriin po natin yung discernment. Pag-aaral kung alin ang tama at hindi tama. We have that capacity to think like that, mga kaibigan. Yung gagamitin ho natin yung ating pag-iisip. Bigay ng Panginoong Diyos sa atin po yan para sa ating kabutihan. Huwag po nating gagamitin sa masama. Okay? Alright? So, China ho, mga kababayan. China. What is the stake of China in the Philippines? Ang laki po ang stake nito.
Pag-aralan po ninyo at mag-decide ho kayo mga kababayan. Kapag hinayagan ho natin na magtarantado huli ang China sa ating halalan, that will be the end of democracy in the Philippines. That will be the end of our dreams as Filipinos. Tignan ho ninyo ang ginagawa ng China sa Hong Kong ngayon. Dati-rati, they were under the British rule. Malaya ho ang mga Hong Kongites ho, mga kaibigan. Ang ganda ng kanilang ekonomiya. Ngayon, nasa China na po ang pamamahala. Tameme po silang lahat. Bakit? Kung ano-ano ang ini-impose ngayon ng China, wala na po silang kalayaan. And there is no democracy in Hong Kong. And so with Taiwan, kung ang Taiwan po, mga kababayan, hindi lamang po matigas ang ulo at talagang may pinagmamalaki, di sakop na rin po ng China ho yan. They too will have no freedom. But Taiwanese want freedom. Kaya nagpupumilit po silang makalaya. Tayo ho, mga Pilipino ho, mga kababayan. Hindi pa nga tayo in check gagawin na ho tayong lutong in check ho, mga kababayan. In the next few months. This is a strong possibility. Mangyayari ho ito kung hindi tayo mag-iingat po, mga kababayan. At kung hindi tayo magdidesisyon ng tama sa darating na halalan. Okay? Sana ho, pag-aralan po natin mabuti ito. Pagboto sa mga magiging opisyalis ho natin. Mel, Rodelio, pati mga senior pinopolitika, yun nga 1% mula sa ira ng barangay na dapat napapakinabangan ng mga senior, ginigipit pa. Alang ng buhay na ito. 1% na lamang nga ng ira. Pero malaki yan Kasi malaki ngayon ang ira ng mga local government units, Mel. Tingnan mo kung magkaano at nabibigay ba sa mga senior. Yan ang alamin mo. Lynn Aguila is watching. Lynn, good evening. Sir Ben, good evening din. Lynn Aguila. Gandang gabi po. If you ask me, sabi ni Jose Gregorio Clemente, Pacquiao is the best for Vice President. Yung mga supporters ni Manny Pacquiao, makinig ko kayo sa Your Honor, please. Okay? Makinig po kayo sa Your Honor, please. Marami po tayong mapupulot dito. Political dynasty, sabi ni Mel, meron po niyan dito sa Calamba. Congressman, mayor, city councilor, puro Chipeco. Kilala nyo naman po sila. Di po ba tatabihin? O naman, nakausap ko na ng personal yan Puro Chipeco ho kayo dyan Chipeco talaga. De Los Santos, Christopher. Tingnan naman ninyo ang iba pa mga lugar dito sa Metro Manila. Ganyan din Alang yung buhay talaga. Ang tapat ni Tatay Digong, dapat sa China niya gamitin. Hindi sa mga inosenteng nadadamay sa war on drugs. Kung ikaw ay isang tunay na leader at may pagmamahal sa sarili mong bansa, bakit sibat lang ang armas mo? Lalaban ka para sa kalayaan ng bansang Pilipinas? Ayun, nagsasalita na si Christopher. Alam ninyo mga kababayan, kaninang hapon, I was discussing doon po sa Radyo Pilipino ho natin. Ang issue po dito sa pagbagsak ng C-130 plane. Malungkot ito sapagkat ang dami pong mga sundalong mga namatay. Diba? Pero hindi ko alam kung naging maligaya po ang mga pamilya ng mga ito nang sila po ay pinaparangalan at ibinabandilan ng ating pamahalaan na sila po, ito mga namatay, mga bayani. Hindi ko alam kung natuwa ang mga pamilya nito.
sa pakikiramay, ginawa po silang bayani. Wala po akong tutulhuyan kung sana may naging kalaban ang mga namatay. Walang kalaban no eh. Wala silang inaway eh. Nakalaban. Namatay po sila nang walang kalaban-laban. Tama? Sabi nga po eh, we have a lot of money to build grandiose buildings. Yung mga magagarang mga gusali ho. Pero come to think of it, we have no money for the maintenance. Referring to the C-130 plane. Antakin ho ninyo. Modernization ng Armed Forces of the Philippines ang binili second hand. Kung hindi po naman kalokohan yan, hindi ko alam. Kanya nga ho namatay ang mga sundalo ho natin. Dahil walang maintenance ho eh. Anong sinasabi nila? Human error. Anong human error? Baka po yung tinatawag nilang human error, organization of humans ang nagkamali ho. Ano yung organization of humans? And the Armed Forces of the Philippines ho, na dapat mag-alaga sa mga facilities po ng Armed Forces of the Philippines. Gawing modern, pero ang binili, pipitsugin. Ang binili, second hand. Saan mo? Paano mo masasabing modernized na po ang facilities ng Armed Forces of the Philippines when ang binili po ay mga segunda mano. Flying coffins. We have no money to train the living, yung mga buhay. Hindi natin na-train ng tama. But we have a lot to give lavish military honors to the dead. Pinararangalan ho natin ang mga patay. Lavishly. Pero hindi tayo gumugugol ng pera para sa kanilang pagsasanay. Tingnan po ninyo mga Amerikano o mga kababayan. Ang gagaling nila magsanay. Gumagastos po sila sa proteksyon ng kanilang bansa. Dito, hindi eh. Kinangkurakot ng ating gobyerno ang pera pa sa pagsasanay. Gagamitan lamang mo natin yan o gagamitin lamang mo natin yan pag kami namatay na at sasabihin, ay kawawa naman ito, bigyan mo natin ng pensyon, bigyan mo natin ng karangalan. Gagawin mo nating hero kahit walang laban. Patay tayo dyan. Mga kababayan. C-130 plane crash. What happened? We make heroes of our soldiers who die without a fight. Imagine ho, mga kababayan. Bibigyan mo ng parangal ang isang sundalo na hindi namatay sa labanan, kundi sa walang kakwenta-kwentang kamatayan po. Neglect of the organization of humans. So we make heroes of our soldiers who die without a fight. And here, in reality, we are what they call widow makers. Tayo ho ang gumagawa na mawalan ng asawa ang kabayan natin. Widower or a widow, whatever it is. Kasi meron pong mga babae, mga sundalo na namatay. May asawa na rin ho. Naiwanan ho ang kanilang mga mister. So, mister, widower. Diba? Pero yung husband, namatay sa pagbagsak ng aeroplano. Hindi po sa digmaan. Hindi po sa labanan. So, anong klase? Meron, what is the heroism there? Saan ang heroism po dyan?
Ay, naku talaga mga kababayan. These are the deficiencies na nakikita ho natin sa ating gobyerno. Kitang-kita po natin sa pagbagsak ng C-130. Hanggang ngayon, hindi pa po natin alam kung ano ang naging dahilan ng pagbagsak. The black box is being sent to the United States. Bakit ho dito? Wala ho nakakabasa ho niyan. Walang nakakaalam kung paano bubuksan ho yan. At titignan kung anong laman. Pati ba naman yun, hindi natin alam kung paano basahin o kaya bakit po? Parang sa virus po ito eh. Rumaragasa po ang virus. Isang taon na wala pa po tayong nakikita. Ang gamot man lamang po dito. Meron tayong nakikita. Very effective. Pinabayaan natin. Binigay natin sa iba. Itong Pilipino ho, mga kababayan. Kaya dito ho, kailangan ho natin ang sound leadership. Ito yung talagang may puso talaga na maglilingkod. May kakayanan ho. Hindi yung pagkaraniwan at hindi po yung nasusulsulan. Oh? Katulad ni Digong. Ano pang klaseng leader po yan? Ipinagkanulo na po ang ating bansang Pilipinas sa mga komunistang in-check. Hindi po ba maliwanag ho yan? Iboboto po ba ninyo yung ganyang leader ho, mga kababayan? Please lang ho. Kahit sino po sa kanyang mga kabag-anak, I do not think they deserve any more position in the government with this kind of leadership that they show to the Filipino people. Oh? Ay, nako. Sabi ni De Los Santos Christopher, ang tapat ni Tatay Digong dapat sa China niya gamitin, hindi sa mga inosenteng nadadamay sa war on drugs. Hindi ba total failure ho sa drugs? Sabi po niya noon, pagka ang isa sa mga anak ko ay tumikim o kaya sangkot sa droga, apatayin ko. Gano'n ninyo. Kayo ang nakakaalam ho, mga kababayan. Anong nangyari? Oh? Kung ikaw ay isang tunay na leader at may pagmamahal sa sarili mong bansa, kahit sibat lang ang armas mo, lalabang ka para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Pero, hindi ho eh. Sa halip na i-modernize ang Armed Forces of the Philippines, bumili ng mga second hand, kaya patay ang mga sundalo natin. Oh, patay ang mga sundalo natin. Andrew Neo is watching. Angelica Paz is watching. Alex Rizada is watching. Good evening, everybody. Okay? Amando Dungo. Pwede si Angel Locsin. Kung may aral din naman. Oh, ayan ha. I have no idea talaga sa educational attainment ni Angel Locsin sa ngayon. Oh, maybe we can research on that. Pero kung meron ng nakakalam, please share them with us. Jose Gregorio Clemente. Angel Locsin is intelligent enough to be senator. All right? Okay? Why not? Kung yan ang sinasabi ni Mr. Clemente, patunayan mo niya. Di ba? Mr. Clemente? Ben Padla, magandang gabi. Nasa Malaysia ka pa ba, Brad? Good evening po. Armando Dungo, nakapagpasayan yata ng sleeping bill si Erap. Sleeping bill ba? Yan ang gusto ko sa mga kababayan natin eh. There is a sense of humor. There is a sense of humor. Los Unidos Juventus is now watching. Andre, magandang gabi po. De Los Santos Christopher, Tatay Ben, order ka na po ng Pacquiao 3-in-1 coffee. Ang kape ng masa
gawang Pilipino para sa panlasang Pilipino. Alam niya talaga. Okay kayo dyan, ha? Okay, talaga po bang Pacquiao, Lenny Pacquiao na ba? Ha? Oh, pag-aralan mo natin mabuti po. Okay? Makinig po tayo sa mga seniors natin, ha? Good evening po, Kabin. More power and God bless. Sabi ni Los Unidos Juventeos. Okay? Ayan, naka-thumbs up si Boy. Good evening. Angelica Paz. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Ma'am Lynn, Miss Universe. At buong BSC family. God bless, keep safe, at more power po sa inyong all. Angelica Paz. Oh, si Alex Arisada, my colleague sa Radyo Veritas. Oh. Ayan, ha? Si Alex Risada now residing in Cebu City, Padre, di ba? Sa Cebu ka pa. Good PM, Tata Ben. Meron po bang batas na nagbabawal na tumanggap ng anumang tulong o donasyon mula sa dayuhan ang sino mang kandidato sa panahon ng eleksyon? Bawal po para sa atin, ha, sa mga Pilipino ang at tumanggap ng regalo mula sa mga dayuhan sa araw ng halalan, because that will be direct interference in our election, lalong-lalo na kung national. Pero even local elections, matindi po yun. Kapag ang dayuhan may interest sa local elections, delikado ho tayo dyan, mga kababayan. Kaya framers of our Constitution have seen to it na ipagbawal talaga yan. Okay? Kung hindi man nakalagay sa ating saligang batas yan, ilalagay ko yan pagka ako'y nanalo. Because I can see, nakikita ko mga kababayan, ang epekto ho ng tatanggap ng lagay, tatanggap ng regalo sa mga dayuhan sa araw ng halalan. Delikado po yan. Ito nga po pinagbabawalan natin ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, huwag po tayong tatanggap ng anumang pabuya mula sa mga kandidato. Bakit? Bakit? Yan ay lagay Corruption po yan Ano kanyo? Galing naman po sa pera natin. Ninakaw naman. Kahit na ho, mga kababayan, huwag po natin tatanggapin yan sapagkat source of corruption talaga yan. Ipinapain tayo. Pinapainan ho tayo para pagdating ng panahon, manalo sila, iboto natin sila. Silat ka na naman. Di ba nyo nakita? Whether that is coming from a local official, ito na, yung local candidate, naglalagay, nagbibigay ng pera sa mga mamamayan. Bawal po yun Di ba? Di lalo na yung ating Alex. Di lalo na yung mga dayuhan. Nakakatakot to siguro kung ang dayuhan Martian, galing ho sa buwan o kaya sa Mars. Naku, Panginoon ko po. Alex! Ay, naku talaga. I know Alex knows the answer to his own question. Pero gusto niyang pag-usapan po natin dito para maipaliwanag ho natin ang kahalagahan po ng eleksyon. Dapat hindi po nalalagyan ang butante. Dapat gamitin po natin ang ating sariling karapatan para pumili ng tama at karapat-dapat na kandidato para sa buhay po natin. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Please, remember that. Dapat ang ginawa ng ating pamahalaan noon paman, lahat ng isla na walang nakatira sa pagmamayari ng Pilipinas,
binaunan ng bomba. Binaunan ng bomba. Christopher talaga. Di sana nang tumuntong ang China sa West Philippine Sea, nalaga sila. Grabe ka talaga, pare. Ha? Teka nga, bakit ayaw mag... Aha. Sabi ni Chris de los Santos, yung mga walang nakatirang mga islaw-islaw natin, katulad po ng West Philippine Sea, tinanman na po ng bomba para pag dumating mga aggressors, mga banyaga, tatamaan sila ng bomba. Grabe ka talaga, oh. May criminal intent ka rin, para kang sindigo nga. Criminal mind. Yan po ang masasama. Yan po ang mahirap po, mga kababayan. If you have a criminal mind and you want to do service to the people, conflicting yan eh. Nagko-conflict yan. Ha? Basahin po ninyo ang mga kumakandidato. Kung sila po ay pumapatay ng tao, kung sila po ay inaagrabyado, inaabuso, ang kanilang mga katulong sa bahay, yung kanilang mga tauhan sa opisina ho nila, kung sinisigaw-sigawan nila, may criminal intent ang mga yan ho, mga kababayan. Hindi po karapat-dapat ang mga yan. Sa totoo lamang po, mga kababayan, ingatan po ninyo ang mga taong abusado. Taong abusado. Wala naman po ibang abusado kung hindi yung mga matataas ang katungkulan ho eh. Ha? Ay nako, Armando Buddy Badillo is watching. Buddy, magandang gabi partner. Jose Gregorio Clemente. Ang balita po, ang mga spare parts ng mga eroplano natin ay gawa sa Malabon. Ano ito? Natural lamang na inferior quality dahil ang bakal na ginagamit ay hindi titanium. At tayo dyan. Alang yan talaga ho, mga kababayan. Nakakaawa naman po tayo. Ay, naku talaga. Sandali lang ha. Okay. Mon Aral is watching. Good evening. Mon. Armando Dungo. Tama lamang ang komentaryo nyo, Sir Ben Paipon. Maraming salamat po, Sir. Sir Armando. De Los Santos Christopher is watching. Alex Rizada. Alex, Tata Ben, papaano po malalaman ng taong bayan na ang ginagamit na pondo sa halalan ay hindi galing sa China? Kung pwede palang hindi na ideklara ang SALN. Yan po. Ito po ang sakit po natin talaga. Ha? SALN ho. Isinusumiti ho yan sa Ombudsman, isinusumiti po sa Korte Suprema para alagaan daw ho nila. Ang ibig sabihin, para hindi makita ng taong bayan. Tingnan ninyo ang gawa ng mga tarantado talaga ho, mga kababayan. Statement of assets, liabilities, and net worth. Diyan po nakalagay ang totoo na asset kung totoo man ho. Pero malalaman lamang po natin kung totoo ang nakalagay diyan kung maisa sa publiko ho yan. Because that is a public document, and why should it be kept in the vaults of the Ombudsman or the Supreme Court? Bakit po natin pagtatakpan ng mga loko-loko? Bakit po natin pagtatakpan ang mga magnanakaw sa ating gobyerno, mga kababayan? Paano tayo makakahuli ng ng mga salarin, ng mga corrupt government officials? When the Supreme Court and the Ombudsman, which are tasked to investigate corruption in the government, ay ayaw nilang ibigay ang SALN ng mga mapaparatan. See? Alex? Kumanditato ko na kasi para may balik sa taong bayan yung mga iyan eh. Yung mga SALN na yan, dapat to public document yan
at hindi po itatago sa vault ng Ombudsman at ng Korte Suprema. These are public documents po. Statement of assets, liabilities, and net worth. Anak ng pating talaga. Mel Rodelio Militante. Sandali lang ha. At tayo po ay iinom ng Big Two. Kita naman po ninyo yung broad stream cast natin. Thank you very much. All right. Mel, sa tuwing magkakaroon ng election, ganyan at ganyan parati ang panawagan natin sa ating mamamayan. Ang pag-isipan kung sino ang nararapat at karapat-dapat nating iluklok. Subalit pagsapit ng eleksyon, mahainan lang ng ang karamihan ng mga botante ng bag, pera, bigas, alak at groceries per bag. Di na alintana yung ilang taong pangungurakot ng mga politikong ibinoto nila. Ito po ang talagang katotohanan. Kaya minsan po napag-usapan na natin how to deal with money given out during election. Diba? Ang sabi po ng yung justification, yung pangangatwiran ho ng mga butanteng dapat tumanggap po ng pera mula sa politiko. Ito ang kanilang, pera namin yun eh. Galing sa masama ito eh. In other words, tumatanggap ka rin pala ng masama. Ano? O hindi, pagka nagkataon, masama din po ang uuwian ng masamang gawain. Kanya para sa akin ho mga kababayan, kung makakapag-tiis pa rin po tayo, magtiis po tayo, magtyaga po tayo. Kasi kung magtitiis po tayo, magsasakripisyo po tayo para sa ikabubuti ng ating bayan. Nakating po tayo dyan. But we never sacrifice. Hindi tayo nagsasakripisyo. Yung bang inuuna ho natin yung para sa ating sarili, yung bang kaunting ginhawa, makatikip ka ng ninakaw na pera galing sa politiko, okay lang ho sa inyo. Pero sa akin ho mga kababayan, hindi po tama. Natatanggap po tayo ng lagay sa mga politiko. Sana ho, pag-isipan po natin mabuti ito. Kung ang pakay ho natin ay ikabubuti ng ating bansa, itabi natin muna yung ating pansarili. Pare-pareho naman ho tayo, di ba? Kung tayong lahat, itabi muna natin ang ating pansariling kasiyahan, palagay ko ho, makakarating po tayo sa ating paroroonan. Mas magandang bukas, hindi lamang po para sa atin, kung hindi ang susunod na salinlahi. Di po ba? Okay? Sana ho, matutunan po natin yan. Mahirap po itong gawin. Yung bang, alam mo ba, ito na lamang ho mga kababayan, ha? Ito taga Malolos. Nagbabasura po. Mahirap lamang po ito. Pero sa kanyang pangangalakal ng basura, nakasumpong ho siya ng isang box. Hindi lang isang box. Maraming mga alahas. Alahas. Natuntun po niya yung may-ari. Kasi may mga may mga palatandaan sa mga boxes pinaglagyan po ng iba't ibang uri ng alahas. Okay? Magbabasura po ito, nakapulot, mga ngalakal. Natuntun po niya kung sino ang may-ari. Pinuntahan po niya yung bahay. Nakita po niya yung may-ari. Laking pasasalamat po ng may-ari. At nagbibigay po ng regalo. Nagbibigay po
ng pabuya. Ano bang tawag ko doon? Para bang yung pasasalamat to, a token of appreciation. Okay? Ang sabi ng basurero po, mga kababayan, salamat na lamang, hindi ko matatanggap. At hindi nga po niya tinanggap at naghiwalay po yung dalawa. Tanong ko sa inyo, tanong ko sa inyo, if you were the basurero, would you have done the same? May nagsalita na ho dito, may pumasok ko dito, hindi raw po niya isusuoli. Hindi raw po niya isusuoli. Kayo, sige nga, pag-usapan mo natin because this has something to do with what is in your head, what is in your heart, mga kababayan. Itong kailangan ho natin kung tayo po pipili na ho ng opisyal ho ng gagawa ho ng ikabubuti ng ating bansa. Puso, isipan, pagkatao ho natin, mga butante. Maybe we can use this to guide us. Ano ba talaga ang tama na gagawin ho natin? Makapulot ka ng jewelries sa basurahan? Isasoli mo po ba sa may-ari? Pagkatapos bibigyan ka ng token of appreciation at ibinalik mo sa kanila, tatanggihan mo. Okay. Please, mag-comment ho kayo tungkol dito. Ricky Tisoy, pare, anong masasabi mo dito sa nangyari po sa isang mangangalakal ng basura? Nakapulot po siya ng mga jewelries, ibinalik po sa may-ari. Lahat. Ay hindi na natin sasabihin kung magkaano. Medyo malaki-laking biyaya sana ho ito. Okay? Pero ibinalik po niya sa may-ari. Inaalap niya ang may-ari. Ibinalik. At nung bibigyan po siya ng token of appreciation, hindi po niya tinanggap. Ano sa tingin po ninyo ang dapat po na ginawa ng basurero po? Okay? Sige nga. Onaidag siya. Good evening po, Tata Ben. Kanya-kanya ng pabango ang mga politiko kasi po darating na ang eleksyon. Sana naman maging matalino na tayo sa pagpili. God bless po. Okay? Yan. Baka pakinggan po ninyo yung ating kwento at example. Sagutin ho natin. Pagtulungan ho natin, ihanap po ito ng tamang gawin. Di ba? Lilian Gabriel, watching. Mel, matagal na pong kalakaran yan sa tuwing nalalapit ang eleksyon. Mga malalaking negosyanteng in-check, sinusuportahan ang mga politiko. Proteksyon para sa kanilang negosyo. Okay? Sa politiko ho, ang kanilang sinusuportahan. Taong bayan, tatanggap po ba sa mga nakargahan ng mga in-check ng mga politiko? Ang mahirap dito kasi, mahirap pong malaman, no? Kasi hindi tayo nagre-research, hindi po tayo nakikialam sa kapwa natin, di ba? Pero sa tingin ko ngayon, kailangan siguro makialam mo tayo. Eleksyon ito di ba? Armando Dungo. At dapat ang mga senador, kapag walang naipasang bill at pala-absent, tanghalin bilang senador. Tanggalin bilang senador. Ayan. Gusto nyo tanggalin si Manny Pacquiao. Hindi naman talaga puro nag-absent lang yan pag kami boxing. Absent pa rin yan. Ayun ako talaga.
Anyway, De Los Santos Christopher, tama lang at tama lang po yun, Tatay Ben, nalagyan ng bomba ang ating mga isla na hindi pa natatayuan ng China para pag nagtungo sila doon, malaga sila. Hindi lalabas na sinadya ng pamahalaan. Walang gera. O nga naman, ano ha? Ha? Okay. Andali lang ha. Yun. Walang gera na mangyayari kasi hindi naman direkta na binomba ng ating mga sundalo ang mga Chino. Talagang gusto mo talagang ano ha, hindi tayo pasukin ng mga insect. Tama lang naman po yun. Oh? Tama lang naman po yun. Pero wala na tayong bomba eh. Ang meron tayo, mga flying coffins. Oh? Mga segunda mano, mga eroplano na bumabagsak. Oh? Dapat ibagsak ko natin sa West Philippine Sea. Dapat pinadaan natin yung yung C-130 dun sa West Philippine Sea. Ha? Ayun ako. Anabaho! Have a blissful Tuesday evening, Sir Ben. Keep safe always, and God bless. Watching from Mindanao, South Cotabato. And thank you very much. Magandang gabi po sa iyo at sa iyong mga members of the family. Mercedes o Ma'am Mercy, para sa akin, di na ako buboto para di ako magsisi sa huli. Mas lalong hindi tama ho yan, Ma'am Mercy Ong. Wag po ninyong gagawin yung bang you lose by default. Hindi pa man po nag-uumpisa ang laban, talo na ho kayo sa ganyang pananaw ho at pag-iisip. Wag po ninyong papayagan na hindi nyo maggamit ang inyong karapatan. Ipagpilitan ho ninyo, gamitin ninyo yung karapatan na yan sapagkat ipinagkaloob sa inyo ng ating saligang batas. Don't allow that to be used by other voters. Gagamitin ng iba ang boto ninyo pagka hindi nyo ginamit. Pwede nilang gawin yan. Okay? At pangalawa, why allow yourself to lose immediately? Hindi pa man nangyayari ang labanan. Talo na ho kayo eh. The mere fact na hindi kayo bumoto, wala na ho kayong pakialam. Wala na eh. Sinuko na ninyo ang inyong karapatan eh. Ang totoo niyan, wala na nga ho kayong karapatan magreklamo kung may mangyari na hindi tama dahil sa panalo nang hindi nyo ibinoto. O, di ba? Mali ho ang pananaw na yan, Ma'am Mercy, please. Huwag po ninyong gagawin yan. At ito po ang ating pakiusap sa ating po mga mamamayan. Magparehistro ho tayo. Meron pa pong panahon para tayo ay magparehistro at gamitin po natin ang kapangyarihan na yan para palitan ang mga demonyo sa ating lipunan. Okay? I think this is the best activity for every responsible citizen sa panahon ng halalan. Bumoto po tayo na aayon sa ating konsensya, sa puso at kaisipan. Okay? Ma'am Mercy ha, wag po kayo magagalit sa akin sapagkat sinasalungat ko po ang nais po ninyo. Ayaw ko po na isuko ninyo ang inyong karapatan. Ayaw ko po yan. Okay? Armando Dungo, mabuting tao ang nagbalik sa mga alahas. Mr. Dungo. Ayan, ang sabi ni Mr. Dungo, mabuting tao ang nagbalik sa mga alahas. Kayo po, Josephine Roquero, alam mo sir, si Pacquiao nasa hospital ngayon. Delikado ang lagay niya pero tuloy pa rin ang laban niya. Ano bang nangyari kay Manny? Ma'am Josephine, what happened to him? Nasa hospital po ba? Nagpapacheck up lamang po ba si Manny?
Hindi po pwede manganak. Ha? Ano kayang nangyari kay Okay. Please, Ma'am Josephine, if there is anything that is wrong with Manny Pacquiao, please let us know. Ha? Mercedes Ong, bubuto po ako. Kaso wala akong gusto. Ay, hindi. Meron din po yan. Talk to your neighbors. Ha? Pero, hanggat maaari ho, magbatsyag-batsyag ho tayo. Kilala naman po ninyo yung mga leaders ho nyo dito. Halimbawa, sa Caloocan ho kayo. Kilala naman po yung barangay chairman ho ninyo. Kilala ninyo yung mga kagawa doon ninyo, di ba? Meron po kayong pwedeng mapuntahan o kaya makausap at magre-research din po. Ha? Kung meron kayong panahon, try to find out sino po ba ang karapat-dapat, lalong-lalo na sa pagiging presidente ng ating bansa. De Los Santos Christopher. Okay? Ano ba ito? Aha. Ayon po sa Republic Act 386, ang sino mang nakapulot ng bagay na may halaga o salapi man ay obligadong mabigyan ng award na 10% sa kabuang halaga ng bagay na napulot o halaga ng salapi. Inuobliga yan. Ganun po ba? Tama po ba ito? Chris? Sandali, hindi ko mabuksan yung Seymour eh. Seymour. Alright. Anyway. Okay. Ayaw po yung aking daliri eh. Ayan. Halaga ng bagay na napulot o halaga ng salapi, inuobliga at ipinag-uutos ng batas ito sa may-ari ng napulot na bagay o salapi. Really? Republic Act 386. Meron palang reward ito. Reward, hindi award. Reward from the owner. And then, ibibigay po niya 10% ba? 10%, ha? Really? Okay. This is the first time that I really come across itong Republic Act 386. Meron palang batas tungkol dito. Pero yung pagsasauli, meron po bang yan? Meron bang kautusan ang batas na dapat isauli ang napulot? Ha? Sa tingin ko kung meron man, hindi ko pa nababasa, pero sa aking tingin I don't know, but this could be conscience. Conscience. Anyway, sige, mag-comment po kayo ha, kasi napakalagaw ito mga kababayan. It could also have something to do with our exercise sa election day ho. No? Tatanggap po ba tayo ng lagay sa mga politiko? Ha? Lita Real, magandang gabi po. Late po ako. Sobra tatabin. Oo nga, Lita. Ha? Sobra ang late pero nakakahabol pa rin. Ha? Boboto ako kuya pero kay Egay Erise po ako. Di ba? Bakit? Mag-aalkal di ba si Egay? Ayan. Kaibigan din ho natin yan. Kaibigan ko rin si Mr. Oka Malapitan. Alam po ba ninyo? There was this event. Hindi naman event ito, kundi ginawang tapunan ng basura. Itong C3 ho, yung center aisle, di ba, may puwang yan eh. Pwede pong pagdalhan talaga ng mga basura. At ito nga ang ginawa ng mga taong bayan. Hindi ko alam kung saan nandun yung barangay captain, kung sino nakakasakop po dito sa may Talakitok, district, yung center aisle ng C3. May talagang ang haba ho, ang tinapunan ho nilang basura. Na ibalita ho sa akin, nabahala ho ako. And so I asked my companion to get me there. Kunan ho natin ng
litrato at ipadala na ho natin sa ating mayor dito po sa Caloocan. And that is what I did. Ang sabi ko, nasakop na po ng mga magbabasura ang C3 ho. Ha? Ano po ba ang gagawin ho ninyo? Ipinaalam ko lamang po sa inyo na tinatapunan na po ang basura, ang center aisle ng C3. My goodness, really. Pero alam po ninyo, hindi po ako sinagot ng gabi yun. Alas 8 na ho yun. Alas 8 ng gabi. Pero kinumagahan po, mga alas 7 po ng gabi. Nagpasalamat si Kaoka sa atin. Kasi ibinalita ko sa kanya na nahakot na po ng mga basurero dito. Basurero ng Caloocan. At ang sabi po niya, nagpasalamat naman si Kaoka. Pero alam ninyo mga kababayan, there are areas na hindi dapat pagtatapunan na ho ng basura. At yung mga LGUs naman, yung mga, pagka sinabing LGU, hindi lamang po yung alkalde ho, yung mga barangay, ito po yung napakahalaga ho ang kanilang katungkulan ho sa paligid. Bakit po kayo papayag na magtapon ho ng basura sa kalsada? Kahit ito po ay hahakutin, kinumagahan din, wag po sanang gagawin yan nang walang lalagyan. Bakit po ganin Kaoka, sir, mayor? Bakit hindi natin magawang paraan para maging malinis po ang mga kalsada ho natin kahit nagtatapon po tayo ng basura? Yung karumihan na yan, parang karumihan din ho. Karumihan ng mga leader na namumuno. Yung hindi nila magawang malinis ang kanilang paligid, nagpapakita ang klaseng tao sila. Yun ho, batayan ho ninyo sa pagpili ng mga kakandidato ho, mga kababayan. Ano bang ginagawa nila sa kalinisan ng kanilang komunidad? Sila po ay may pagkakataon na gawing malinis ang paligid ho nila. There is no part of the land that is not part of the barangay, mga kababayan. So from barangay to the mayor ho, may tungkulin po silang maglinis. Huwag kong iasa sa taong bayan. Hikayatin ninyo ang taong bayan na tumulong sa inyo. Pero huwag ninyong iasa sa kanila ang paglilinis mismo. It should come from the local officials. Okay? Ano ito? Mas nakakalabang po talaga kung sino ang mapeperang kandidato sa daliha. Mapeperang kandidato. A day before election, gagapangin na nila yung mga botanteng hindi sa kanila. Bibigyan nila ng pera ang nasabing mga botante. Hindi para sila ay iboto, kundi para sila ay wag nang bumoto. Yan ho, mga kababayan, ang estratehiya ng ilang mga politiko. Dapat po ninyong malaman na yan. Binanggit na po sa atin ni Mr. Melito Rodelio Militante. Okay? Isa sa mga estratehiya ng mga politiko. Sa huling araw ng kampanyahan, maggagala-gala po sila kasama ang kanilang mga tauhan. Magpapamigay ng pera either para hikayatin ka bumoto o wag ka na lang bumoto. Ayan. Okay? Okay? Areglado. Josephine Roquero. Hindi po kasi sa share nakita ko siya. Chinek up siya. Sinabihan siya ng doktor na huwag ituloy ang laban niya. Itinakbo siya sa ospital. X-ray siya. Tinakita ang video niya. Nalaman na kulang ito. Joe, really? Ito ba yung totoo na ito? Ako, talaga naman mapupurnada ang laban ni Manny Pacquiao pagka ganito. Malaking kawalan po kay Manny Pacquiao. Baka hindi na po siya makapagbigay. Gaya ng ipangako niya sa mga namatayan. Namatayan. Malaki pa naman ang ipamimigay po sana ni Manny Pacquiao. But that is besides the point already. Ang kalagayan ni Manny Pacquiao na nasa Amerika po ngayon
ang importante po dito. So, hindi po kasi na-share. Nakita ko siya, chinek up, sinabihan siya ng doktor na huwag ituloy ang laban. Baka luma na kayo ito, Joe. Hindi kaya? Itinakbo siya sa hospital. But there was not a time na hospital ito si Manny Pacquiao eh. Na hospital, x-ray siya, pinakita yung video niya, nalaman, naputol. Anyway, baka merong karugtong ito, Josephine. Ma'am Jo, please, kumpletuhin mo. Okay? Bakit yung mister ko nakapulot ng 40,000 pero sagot lang, thank you. Hindi po nila alam yung batas eh. Ako nga, hindi ko alam yung batas eh. Si Chris lang nakakaalam po yata. Hindi naman po pinagsasabi ho. Dapat pinabarangay mo yun. May-ari ng 40,000. Sana sinabi mo, Ma'am Mercy, hoy, Mr. Chairman, hindi binigay yung 10% sa akin. Sinuuli ko pa naman yung 40,000. Pero kung talagang meron ito, at I think that meron talagang bataso dito, kapag yan nasa batas, at nagsauli po talaga kayo, pwede ho kayong pumunta talaga sa barangay at hilingin ang 10% kung hindi pa kayo binigyan ng 20%. Kung hindi, wag mo nang ibigay. Walang yan talaga. Sabi, talaga ba totoo ba ito, Ma'am Mercy? 40,000 na pulot ng kanyang mister. Ang sagot na lang daw po, thank you. Hindi man lang nagkusa. Alam yan talaga. Salbahe din po yung mga basurero ng Caloocan. Kapag wala kang ibibigay na pera, di kukunin ang basura mo. Meron ho silang taga-kolekta eh. Bibilis-bilisan ho nila yung takbo ng basura truck nila para habulin mo. Pagkatapos, pagka inabot mo yung basura mo, sabay dapat iabot mo 10 piso. Bakit ho, ka yung mga basurero na po ba natin dyan hindi na po napapasweldohan. At hindi sila magtratrabaho, hindi sila magangongolekta ng basura nang walang pera. Wow! This is the kind of service now we have in the local governments. Mukhang pera na talaga. Kaya itong napulot na mga mahalagang bagay, kaya kailangan pag-usapan natin ito because it's something to do with your conscience. Something to do with your conscience. De Los Santos, Chris, ang lahat po ng napulot na bagay o salapiman ay dapat sa Office of the Mayor lamang ibibigay ng nakapulot. Kung hindi po, alam ng nakapulot kung sino ang may-ari nito. Ang Office of the Mayor ay, okay, ano ito? Sandali ang Office of the Mayor, Seymour Sandali lang Hindi ko mababasa may Seymour Ang Office of the Mayor ay mananawagan sa publiko kung sino ang nagmeme-ari nito. Kung sakali po na lumipas na ang 3 buwan at walang may-ari na kumuha, obligado po na ibigay na ni Mayor sa nakapulot ang bagay o salapi na napulot nito. Ito pala ang talagang bataso dito If within a month, 1 buwan po ba? 3 months. At wala pa pong nagme-may-ari. Kung halimbawa naman, merong nagkukunwaring may-ari. Paano? Wala naman pong pagkakakilanlan. Ay nako, nga Pero kung hindi po nakuha ng may-ari, walang nakakuha.
swerte ho yung nakapulot sapagkat ibabalik ho sa kanya ang pera. Yun ang napulot. Kung makikita pa ng tao ng alkalde, so nandun, hahanapin po ba niya ang taong nakapulot? O baka naman, siya na po ang nakapulot. Wow talaga ho mga kababayan. Ha? Marami pong mga paraan para hindi makarating sa totoong ah, tatanggap ho ng biyaya. Ay nako. Dapat mamulat sa katotohanan ang nagpapabayad sa botohan. Tama po yan, Mr. Dungo. Meron pong meron pong batas. Bawal pong tumanggap ng mga bawal pong tumanggap, bawal pong magbigay sa panahon ng halalan. Pero maraming nakakalusot sapagkat gusto rin po ng bayan, gusto rin po ng tao. Pero hindi po nila alam, ito po yung kasiraan po ng bawat isa pagkatapos po ng halalan. Yan ang dapat po nating abatan. Ipag-pray na lang natin si Pacman. O nga, literal, I really am sorry. Pero kung totoo na may sakit po itong si Manny Pacquiao, wag naman po sanang mapornada ang kanyang laban kay Spence. Kasi ako naniniwala ho na Manny Pacquiao is a responsible person. Kapag nakita niya na Lenny Robredo is the right person for the presidency and he is the right person for the vice presidency, magkakatugba ho yan, magkakaintindihan po at magkakasundo po sila. Pagdasal natin si Manny Pacquiao ho, sana po gumaling po siya at wag mapurnada ang kanyang laban kay Spence. Yung pong basurero, may konsyensya, may puso, may malasakit sa kapwa. Kaya Kuya Idol kita talaga. Salamat po, salamat Chris. Thank you very much. Konsyensya lang yan mga kababayan. Josephine Roquero, ewan ko sir kung totoo yang nagluloko ang internet dito. Pero hindi po pwede yung content na maliban lamang kung fake news. Maliban lamang po kung fake news. Kahit magloko yung internet, hindi po mababago ang content. Lalabas at lalabas din po yung content. Hindi apektado sa whether the internet is functioning well or not. Okay? Hindi po ba? Ang masakit po dito kung nanggaling po sa troll, nanggaling po sa fake news ang balita. But whatever it is kung meron man pong problema si Manny Pacquiao, ipagdasal po sana natin na siya po ay gumaling agad. Okay? Ma'am Lilian Alita Real, sana di na sinooli yun. Napulot Napulot na po yun sabi ni Lita. Romy Cal, good PM, Tata Ben. Malu Fernando is watching. Mahirap din po yun na ibibigay sa office ng mayor. Di ka na nakakasiguro na makarating sa iyo Ma'am Mercy. Armando Dungo, nasa taon na rin yan kung mukhang pera. Ang tatay ko, 30 years ago, may utang ang tao sa kanya ng 2K. Ngunit ibinayad sa kanya ay halagang 20K. Isinauli ng tatay ko ang sobrang 18K. Nasa taon na kong, ayan, Seymour, ma'am. Seymour, yan. Okay. Nasa taon na kung ano ang desisyon niya sa bagay na yan. Mel, tama, Tata Ben, kung tutuusin, malaki ang kinikita ng mga humahakot ng basura. May sweldo na sila, malaki pa ang kinikita nila, binubukod na nila ang mga pwedeng ibenta habang naghahakot ng basura. Ayon po sa kanila mismo. Ayan, tama po yun.
malaki na ang kinikita nila. Kanya nga ho, nagtataka ho tayo, nangungulikta pa po sila. Pero okay lang naman yun eh. Huwag lamang ho sila magdudumi sa kalsada. Ayusin nilang paghahakot. Mercedes Ong, sana relax lang si Manny. Baka magaya siya kay Fernando po. O nga po, nako talaga naman. Willie Espiritu, Padre, Idol, good evening. Pogi sir, gandang gabi po. Wala na tayong oras. Tamang-tama po si parang Willie. Ano, tamang-tama po siya ang kahuli-hulihan dito sa ating Your Honor, please. We have been through already. Tapos na po ang programa po natin. Pero ang masasabi ko lamang po doon sa nakapulot, tama lamang po, isauli po ninyo. Malaking bagay po ang halaga na kung hindi niya sinuli, makakatulong po sa kanya. Pero tama lamang po yun. Hindi po sa pera lamang nabubuhay ang tao. Pero ang sabi po ng aking katuwang ho dito dapat, anong dapat? Konsensya, ibig sabihin, puso at isip, mahalaga sa atin. Ipinagkaloob sa atin ito ng Panginoong Diyos. Gamitin po natin sa tama. Meron tayong mga gagawing rationalization of every activity that we do. Sana po, mga kababayan ko po, ang lahat ng gagawin po natin na aayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Let the will of the Father be paramount in our minds. Okay? Wala na tayong oras po. Sa kabuuan ng ating Your Honor, please, magbabalik po tayo bukas for more of the same. Maraming salamat po sa mga nag-like and share. Ganon din po sa mga nag-comment at nagbigay ng kanilang mga pananaw dito sa ating programa. Lita Real, good night na po, tatabed. God bless po. Ayon sa sentro, huwag magbigay ng pera sa mga naghahakot ng basura. Kunin ang plate number ng truck, anong araw at oras ng paghahakot. I-report sa sentro kapag sapilitan sila ng hihingi ng pera. Kung hindi naman po nang hihingi at nagbibigay po kayo ng pusa, okay lang naman po yun okay? Pero kung sapilitan, mahirap po yan. Bueno, mga kababayan, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Andy Lauzon, magandang gabi sa iyo. Thank you very much. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.